Trillanes, wala ng takas. John Vic Remilla, sumabog na sa galit, ebidensya nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang wala ka talagang nagagawang matino sa ating bayang Sinilangan. Yung Kaya tumbok mo! dapat sa iyo ay mabulok na sa kulungan. Ito rin yung insersyon na marami sa ating mga kababayan matapos ngang hanggang ngayon ay aktibo pa rin sa panggugulo at pakikisaw-saw ni Trillanes sa usaping pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Marami sa ating mga kababayan na nagagalit maging mga senador at abogado kay Trillanes dahil bakit dadaro niyang sinabi na dala-dala niyang ICC warrant ang laban kay Senator Bato de la Rosa. Hindi naman siya nakasapi ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon, hindi naman siya empleyado ng ICC at mas lalong hindi siya kasapi ng PNP at military. Tanong tuloy na marami sa ating mga kababayan, ganyan na lang ba talaga kapapansin? Hindi, kaya daw ganyan, di ba? Pinaliwanag niya yan eh. Kaya daw siya nagpunta dyan. Kaya niya dinala dyan. Kaya kasama siya dyan. Kaya dala-dala niya yung warrant of arrest kasi hinahamon daw siya ni Senator Bato. Di ba? Sa sobrang paghamon sa kanya ni Senator Bato, eh talagang sumama siya dyan at talagang siya talaga yung maghahain. Di ba? Kasi Senator Bato kasi naghamon-hamon pa kay Trillanes eh. Masunuring bata naman pala yan si Trillanes. Ayan, napasandal na ako mga katunay, no? Mapapasandal ka talaga dito kay Trillanes. Nitong si Trillanes na hindi lang nanalo sa tatlong magkasunod pagtakbo nito sa eleksyon ay nanggugulo na lang sa bayang Sinilangan. Kung patuloy mo pa rin gagawin yan ay mas mabuti na lang na makulong at mabulok ka sa bilangguan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang... Kasi sa totoo lang, kaya ganyan niya si Boss Trill. Nakukonsinte. Di ba? Kumbaga, hindi pa siya nakakatapat. No, hindi pa siya nakakatapat ng dilim sa buhay niya. Kaya kumbaga parang nakita niya kasi yung kalayaan niya ngayon na kaya niyang gawin, lahat ang dapat niyang gawin. Lalo na, is alam natin ang administrasyon, merong hindi pagkakaunawa ng administrasyon at ang mga Duterte. So ito yung bagay na pwedeng samantalahin ni Trillanes. Di ba? Pwede niya samantalahin to, syempre. Sino ba talaga ang tunay na kalaban ni Trillanes simulat sa pool? Di ba yung mga Duterte? So nagkaroon siya ng pagkakataon na makabawi dahil alam natin ang administrasyon ay kalaban ng mga Duterte ngayon. Pero kita nyo naman, nung ang administrasyon at ang mga Duterte ay magkasundo, nakita nyo bang pumapapilya si Trillanes? Di ba hindi? Okay lang naman naglalalabas siya si Trillanes. Simula na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang panig. Ang panig ng administrasyon at ang panig ng mga Duterte. Pero kung hanggang ngayon magkadikit pa rin ang administrasyon at ang mga Duterte, tignan mo kung makita mo yung mukha ni Trillanes na yan. Hindi mo makikita yan. Diba? So syempre, ito yung pagkakataon para makabawi. Alam naman natin, yung panahon ni PRRD talaga is galit na talaga yan sa Trillanes. Para sa akin kasi, hindi na to para sa bayan. Yung sinasabi niyang ginagawa niyang pagkilos para sa bayan, yung pinapakita niyang ganyan. Hindi para sa bayan yan. Para sa sarili niya yan eh. Diba? Kasi nga alam natin, is meron siyang galit sa mga Duterte. Diba? Sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas. Yan natin ang reaction opinion itong post ng News 5. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin.
interview ng mainstream media kay Senator Marcoleta, medyo naglabas ng sama ng loob si Senator Marcoleta sa media. Tinanong nyo ba si Trillanes kung bakit siya nandito? Ano ang authority niya? Bakit sumama siya sa NBI na mag-enforce ng warrant of arrest? May sumagot din media na, ano daw po, tumugol lang siya sa challenge ni Bato na samahan ni Trillanes ang mga mag-aresto sa kanya. Ito na ngayon. Ang galing na... Pucha, parang challenge accepted pala yun no? Parang ginawa niyang laro no? Gerada ni Senator Marcoleta kay Trillanes. Kung sinabi... Parang pag may nakita nga akong post sa social media na nakalagay doon kapag sinabi ba ni Bato na kumain ka ng tae, kakain ka. Kasi masyadong masunurin si Trillanes Kita mo, pinapunta siya ng Senator Bato. Ikaw magdala ng warrant of arrest. Talagang punta siya yan siya ni Bato na kumain ng tae, Ayun. kakainin ba niya? Papakinggan natin Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be present. Sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo. Kakain siya ng tayo. Totoo naman yun. Di ba? Kasi masyado ka namang masunurin Di ba? Kasi sa totoo lang, wala naman talagang case si Trillanes na pumapil pa dyan. Kung sakaling may isa-serve kay Senator Bato. Hindi ka naman pulis, hindi ka naman NBI, hindi ka naman kumbaga wala ka lang sa gobyerno, pumapapil ka pa. Simpleng mamamayan ka na lang, parang katulad ka na lang namin. Di ba? Hindi ka na dapat ng jadyaan. Ngayon kung merong challenge sa'yo, di ba parang ang pangit naman nun? Di ba? Parang bakit binigay sa'yo? Bakit pinagbigyan ka ng ganyan? Hindi dapat ganun. Siyempre parang may mali pa rin yung mga dapat na maghain ng warrant ng ICC kay Senator Bato. Dapat hindi siya may hawak noon, hindi siya yung nagmamalaki noon. Di ba? Anong ginagawa ni Isa. Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be present. Sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo. Kakain siya ng tayo? Thank you. Anong ginagawa nito? wala talaga itong si Trillanes. Nangyaya talaga si Senator Marcoleta no? Lakas talaga mambasag Ay, nako. Ang daming nagtatanong. Si ex-senator Trillanes Hunasan, sa isang interview, question niya si Trillanes, what is his authority? Bakit siya nandun? Yan ngayon ang malaking katanungan. Bakit si Trillanes? Para umepal. Pero totoo kaya ang balita Mga katunay, may nasagap akong balita. Dito siyempre social media, ang lawak na social media, ang dami nating nalalaman sa social media. Totoo ba na may mga magdalo na parang umalis na kay Trillanes, yung mga dati niyang kasama? Parang, ano ba yun? May sinasabi na lumipat kay Gringo Hunasan, di ba? Parang o kaya, kung di kay Gringo, parang iniwan na sa Trillanes kasi parang ganyan na kasi ang ni Trillanes parang nag-iba na ang Sabi nila, siguro sabi nila, baka madamay pa tayo sa kaungasan yan parang ganun. No, kudos naman doon kung totoo man yung balitang yon. Siyempre tayo, nakikibalita tayo. Pero kudos doon sa mga, kung merong mga umalis sa kanya, is talaga may prinsipyo kayo mga tropa. Itong si Trillanes naman, sinisisi niya si Secretary John Vic Rimulya, kaya may bangayan. Ayan nga naiinis siya kay John Vic Rimulya kasi siguro buong akala niya yung pagpunta ni John Vic dyan sa Senado is yung parang kay PRRD. Di ba? Yung aarestuhin si PRRD, ganyan. Buong akala niya ganun. Hindi naman ganun.
O kinamusta niya yung mga senador, ganyan, hindi niya hinuli si Bato, hindi siya hindi siya umepal ng ganyan, 'di ba? Laki ng pinagkaiba nila ni Trillanes eh. Kahit naman papaano dito is napabilib naman tayo ng konti ni DILG John Vic Remulla. Kahit papaano, ha? Diyan lang, ha? Doon lang. Yeah. Kasi nga, syempre, baka umiiwas na sila sa nangyaring issue nung mga nakaraan. Alam naman natin, naging malaking issue yung kay PRRD. Ayaw niya nang maulit yung gano'n. Lalong-lalo na is nadidinig natin na tatakbong presidente yan. Tapos meron pang isinusulong yung mga walang yan na mga nakikita natin sa social media na si Trillanes daw ang ipalit kay John Vic sa DILG. Mga wala na ba kayo sa hulog? Talaga lang, ha? Itong dalawa, John Vic and Trillanes, mas okay ako, mas saludo ako kay John Vic, Secretary John Vic. Dahil sabi niya, we will not serve, we will not enforce the warrant of arrest. Bakit? Hindi naman dumaan sa Interpol. Ang nangyari pala, may nabasa akong post ng isang retired PMR General. Yung Para kasing yung mga panahon na yun, parang yung nangyaring pagsaserve ng warrant kay Senator Bato, parang pagpigil din kay Senator Bato na pumunta sa parang, di ba? May nagsasabi din sa akin nun eh. Parang pagpigil sa pagpunta sa Senado para hindi makaboto, may ganun daw, ha? ICC warrant of arrest na yun, from ICC, dapat, kung sinunod ang proseso, dumaan sa Interpol. Oo. From Interpol, ang unang makakatanggap Paladaan ng sa warrant of local arrest court. is PNP Central Division. Ganon ang nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Dumaan sa Interpol. Lumalabas dito, ibang nangyari. Kaya medyo, siguro masama ang loob ni DILG Secretary Remulla, parang nabypass sila. From ICC, parang dumiretso sa NBI, Trillanes. Ganon ang nangyari. Kumbaga parang nilagpasan din sila DILG kasi nga nagsalita siya, di ba? Walang dumadaan na kahit anong warrant of arrest sa kanila. Di ba? Kaya nagsalita si Remulla nung mga nakaraan. Kaya, palpak ang operasyon nila. Trillanes at 10 Pinagmamalaki mo na Trillanes, ginaganon-ganon niya pa. No? Ito, di ba? Ito yung warrant of arrest. Oh, ayan, oh. Oh, legal yan. Oh, ito. Yari ka ngayon ba to? Ito, dala-dala ko. Dala-dala ko yung hindi dumaan sa mga proseso. Ito yung warrant of arrest. Di ba? Parang mamadaliin kita. Ito, hinahamon kita. Ayan. Ganon daw. Ito yung warrant. Ito. Diba? Kara no? BIR, NBI agents lang ang pumorma. Nagkapalpak sila. Tinakbuhan sila ng isang 64-year-old senator. Kaya ako mag-exercise na ako na maigi. 66 na ako. Oo nga, parang hirap na ako tumakbo. Laki ng katawan ko. Nainggit ako kay Senator Bato eh. Senator Bato, kita mo naman, no? Medyo malaki na yung tiyan ni Senator Bato, di ba? Lumaki na si Senator Bato. Pero kita mo pa rin, no? Pwedeng sumali ng NBA Senator. Pwedeng sumali sa marathon. Ang bilis, oh. Talaga yung pagpanik sa hagdan. Doon ako bumilib, di ba? Kita mo, nadapa na, nakatayo pa na mabilis. Dire-diretso doon sa pinto. Ay. Tapos nasaran yung nasa likod ni Senator Bato, nasaran ng pinto eh. Nung nasaran ng pinto, doon ako na naman natawa doon sa kasunod niya. Ano pa yung security ni Senator Bato? Parang wala lang eh. Parang wala nangyari, nasaran siya ng pinto eh. Lakad siya pabalik eh. Mas matanda ko ng 2 taon kay Senator Bato. Oh. Dapat ganun din ako. Makatakbo ng mabilis. Inaptra niya, tinalo niya ang 10. Hindi, General Bacanas, kahit naman sino eh. Kapag meron talagang threat sa'yo, no, talagang mapapatakbo ka ng mabilis eh. Mas batang, siguro, half his age. Mga 20 plus, 30 plus lang yung mga NBA agents na takbuhan niya. Palpak! Ano ngayon? Trillanes. Sa post ng PMR General, kasalanan mo, Trillanes. Bakit kayo pumalpak? Huwag mong sisihin si Secretary John Vic dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Manong dapat nakipag-coordinate sila sa mga di ba? Para yung proseso umayos. Di ba bago sila magpoposte-poste dyan sa Senado? Kumbaga, pupunta ka sa isang gera, wala kang dalang bala. Di ba? Dapat alam na Trillanes yan. Ngayon, sabi ni
Trillanes, dapat arestuhin daw kagad si Bato. O paano nyo arestuhin? Sinong mag-aresto? Ang PNP, very clear. Ang statement, we will not serve the warrant of arrest not unless na mayroong court order Oh, from a court local order. court O, sa local court. directing the arrest of Bato. Yan ang tama. Yun. Kaya saludohan natin si John B. Crimolia at saka si General Nartates dahil yun ang kanilang stand. Yun ang tama. Iba ang stand ni Trillanes, Siyempre, ang hirap sumabit sa ganyan eh. Diba? ibang stand ni Matibag, iba ang stand ni Boying Rimulya. Ano si Boying nung gara ni Boying eh. Nagsalita pa siya, dapat harapin niya na yung warrant na yan. Harapin daw ni Bato, no? Si Boying parang ano eh, pikit bulag eh. Pitik bulag eh, parang Diyos ko, parang hindi niya ba alam yung tunay na proseso? Diyos ko, ombudsman ka, dapat alam mo kung ano yung dapat na proseso, di ba? Bago rin siya magsalita na, huhulihin, subuko ka, dapat harapin mo yung warrant mo. Eh, paano harapin ni Bato yung warrant na yan kung hindi naman talaga valid yan dahil hindi naman dumaan sa tamang proseso? Sa proseso ng ICC, siguro, legal siya. Pero dito sa Pilipinas, hindi eh. Di ba? Bato, bakit ka tumakbo? Harapin mo ang kaso mo. Eh, wala pang kaso si Bato. As far as Saka sinasabi nila, harapin. Sa tingin ba nila, kapag si Senator Bato, hinarap yan, naglakad siya. O, sa tingin ba, hindi pa siya dadamputin? Siyempre, iiwasan ni Senator Bato yan kasi hindi naman ayos yan, hindi naman dumaan sa proseso yung warrant na yan eh. Hinahabol nyo, siyempre tatakbo siya. Alam nga namang harapin niya yan, siyempre parang wala naman siyang kalaban-laban. Dadamputin nyo na lang siya sa warrant of arrest na hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? PNP and DILG is concerned, dahil hindi nila kilalanin yung ICC warrant of arrest, kailangang idaan sa local court. Yan ang malaking Yun, tama question. yun. Bakit ayaw idaan sa local court? Si Tatay Digong, ganon ang ginawa nila o hindi nila idinaan sa local court direct. Gusto nila kasi madalian na mabawasan ang mga kakampi ng mga Duterte. Yun naman talaga ang proseso dyan eh. ICC in-enforce kaagad. Yan ang style. Nagtataka ako, bakit nagbago ang pananaw ni John Vic? Kasi si John Vic ang isa sa mga group effort members noon. Hindi, siguro nga, kaya nagbago yung pananaw niya, siguro dahil ayaw niya nang maulit nung mga nakaraan. Kasi naging issue talaga, nadamay siya dun eh. Oh, pangalawa, tatakbong presidente yan. Di ba? Parang, di ba, nakikita naman natin sa social media, sa mga balita, na may balak siya tumakbong presidente. Siyempre, pag tatakbo ka, kailangan mong magkaroon ng isang mabangong pangalan sa mga tao. Ay, pwedeng ganon. Or pwedeng talagang na-realize niya na sa sarili niya na mali yung ginawa niya nung una. No? Dapat ipatupad niya na yung tunay na batas. Di ba? Ano kaya? Sana, no? Inaresto kaagad. Hindi naman dumaan sa local court. Bakit ngayon kailangan nang idaan sa local court? Baka, ito, opinion ko lang. Excuse me. Baka iniisip niya yung 2028. Diba? Parang, nag-flop. Naulaan din ni General. Plano siyang tumakbo. Oo. Good job po, Secretary Rimulya. Wise decision niyo po na huwag i-enforce ang ICC warrant hanggat hindi nag-i-issue ang local court ng warrant of arrest kay Bato. Ayun, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.